Alright mga kapatid, let's open our Bible sa 1 Corinthians chapter 4. At bago po natin basahin yan, pakigreet naman yung iyong katabi ng Happy New Year. Okay, Happy New Year. O yung walang katabi yung sa harap or nasa likod, Happy New Year. Alright? Alright, so dun po tayo sa 1 Corinthians chapter 4. At babasahin ko po yung verse 1 at verse 2 lamang. Okay? 1 Corinthians chapter 4, verse 1 at verse 2 ang sabi ng Bible, "Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." Kaya po ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito mga kapatid is be faithful in 2023. Amen? Amen po ba mga kapatid? Alright. Now pag sinabi natin be faithful in 2023, hanlang nga 2023 man nun ha. O sige garo, di gana 2023 lang ha. No 2024 hanan. Okay? But anyway, yan po pag-usapan natin. Let us pray mga kapatid. Dear God, Heavenly Father, once again, muli po kami ay nagpapasalamat sa bagong taon na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa nakaraang taon na kami po ay iyong biniyayaan. Ikaw po ang nag-provide ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng kalakasan para po magtrabaho. Ikaw ang nagbigay sa amin ng karunungan para po magawa namin ang mga dapat naming gawin sa aming personal na buhay. At ganun din po sa aming paninilbihan sa inyo. Kaya ngayong araw pong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kami po muli ay iyong biniyayaan ng bagong taon na pwede po kaming manilbihan muli sa iyo, Panginoon. So salamat po sa mga kasamahan namin ngayong umagang ito at we pray na ang banal na Espiritu po, siya po muli ang magbigay sa amin ng karunungan, nang sa ganun po ay maintindihan namin ng maayos ang iyong salita at lalong-lalo na po Panginoon, ito po ay aming may apply sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig sa amin at sa iyong pagiging tapat sa amin. Although maraming beses na kami po ay hindi naging tapat, ikaw pa rin po ay nanatiling tapat. Kaya salamat Panginoon sa iyong katapatan, and all this we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So be faithful in 2023. Now, napakaganda mga kapatid, last Friday sa ating year-end service ay tinanong natin bawat isa na nandito about the blessings that they have received for 2022. And of course, mga kapatid, hindi natin pwedeng isa-isahin lahat ng mga blessings na yon because we would run out of time. Amen? Hindi natin mababanggit lahat ng mga biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin. Alright? Pero marami sa atin ang nagsabi na ang mga blessings na natanggap natin ay actually hindi material things, hindi pera, hindi mga gamit. Because ang natanggap natin mga kapatid ay mga spiritual blessings. Tulad na lang ng pagkakaroon ng isang iglesia. Tulad na lang ng pagkakaroon ng mga opportunity na tayo ay magamit sa ministry. Tulad na lang ng mga kalusugan na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi man perpekto yung ating kalusugan, pero nandyan pa rin yung patuloy na pag-sustain sa atin ng Panginoon. Those, mga kapatid, are spiritual blessings na hindi po pwedeng bilhin ng pera. Amen po ba? Haan nga magatang ti kwarta dayta. Okay? Di relasyon yung agasawa, han nga magatang ti kwarta dayta. Di relasyon yung akas maysa nga pamilya, hindi po yan nabibili ng pera. Okay? Yun po yung mga napakagandang mga blessings, yung mga achievements na nakuha natin. Yung iba nakapasa sa board, nakagraduate, in spite sa lahat ng mga hindrances na dumating sa kanilang buhay. Those things, mga kapatid, those are a token of God's faithfulness sa atin. So as payment, mga kapatid, I believe it is proper when we say that we should also be faithful this coming 2023. Amen po?
tayo naman po ang maging tapat sa Panginoon. Takababain mat nga ni Apo Diyos, nag-faithful so na kinyatayo, nagpudno so na kinyatayo, gumdatayo, hantayo pa'y nga agpudno kinyana. Nawatan niyo, kapsat? Nakakaya naman yun na ang Panginoon ay sobrang tapat sa atin, pero tayo, hindi man lang tayo maging tapat kahit sa isang taon man lang. Alright? Na kaya nga po, very important na tayo maging faithful sa 2023. Now, siguro sa 2022, may mga panahon na hindi tayo naging tapat. Okay? Alam po natin ang sarili natin. Huwag po natin tignan ng iba. Tignan natin ang sarili natin. Okay? At siguro naging panahon nga hantayo nga nagbalin nga pudno kina po Diyos. Hindi tayo naging faithful. Now, tapos na po yan. Hindi na po natin may babalik yan. What matters is what we do from now on. Amen? Yan ang importante kung ano yung gagawin natin ngayon hanggang sa susunod na naman na taon. And I hope, and I pray mga kapatid, na tayo, kung meron man tayong New Year's resolution, ang New Year's resolution natin ay, mula sa oras na ito, ako ay magiging tapat sa Panginoon. I will be faithful to God in 2023. Pwede ba natin gawin yan bilang isang Kristiyano sa Amen? Amen po ba? Do you agree having a New Year's resolution that I will be faithful to God in 2023? Say Amen. Mabalin tayo bang aramidin day? Say Amen. Akas lama di yun samat. Diba? Mabalin tayo bang aramidin day? Say Amen. Amen. Aramidin tayo. Diba? Hanto yung ipaganga, hangko mai-promise ta, hangko mabalin, hangko amo, no niya ti mapasamak, no bigat, hangko amo, no niya mapasamak next week, or no next month. Yes, hindi po natin alam kung anong mangyayari in the following days, in the following weeks, in the following months. That's why mga kapatid, even being faithful is only by the grace of God. Hindi ka pwedeng maging faithful based lang sa iyong sariling kakayahan. Naintindihan niyo po? Hangko amo mangyari iti next month, so hangko amo no agbalinak pa nga faithful. Iso nga rod kakabsat nga paraboro lang ni Apo Diyos. No si kakat agbalin nga pudno, si kakat agbalin nga faithful. Alright? Kaya nga po mga kapatid, kahit nga po sa growth na magiging focus natin this year, even when it comes to growth, that is all by the grace of God. Naintindihan niyo po, ang sabi ng Bible, grow in grace and in the knowledge of our Savior. Hindi ka pwedeng mag-grow na mag-isa. Bakit? Hindi tayo damo mga kapatid. Okay? In our growth as believers, we have the Holy Spirit. That is the agent of growth. And meron tayong husbandman, and meron tayong mga nagtanim, at meron nagdilig in order tayo ay mag-grow. And then that is when God gives the increase. Even when it comes to our growth, it all depends on the grace of God. At ganun din po sa ating faithfulness. Now let's see first of all mga kapatid, as part of our introduction, this is 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Nang sabi ng Bible, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. And that, mga kapatid, is the responsibility of faithfulness. Pag sinabi nating steward, caretaker, hindi sa'yo, pero ikaw ang binigyan ng responsibilidad na mag-alaga. Okay? For example, mga kapatid, what are the things that God has given us? Nang sa ganun ay ito po ay alagaan natin. Let's focus on 3. You have your time that God has given to you. Okay? Lahat tayo binigyan ng oras ng Panginoon. Now, where do we spend that time? Ay nasa sa atin na po. But if you are going to be a faithful steward, dapat, the time that God has given to you, you spend it for Christ. You spend it for serving God. Okay? That is your responsibility as a faithful steward. Hindi lang yan, your talents. Kung ano man ang abilities na binigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? Nung nalaing kang agkanta, usaram para kiniapo Diyos. Nung nalaing kang agisuro, usaram para kiniapo Diyos. Di ba?
Kung meron kang may nakita ka dito sa church na pwede mong ayusin or pwede mong pagandahin, use it para sa Panginoon. Ano man yung talent na yan, if you are a faithful steward, it is your responsibility na gamitin para sa Panginoon. Amen po ba? Alright? Pasensya ko yung kakabsat at si kayo ti makangkangag dito, itakas ano kat si kayo mati adda. Amen? Awan mo dito duma, alangan nga ungtan tayo di awan, di ba? Apay kami nga awan kayo, kung kuna tayo, awan dagarun. Okay? Hindi lang yan mga kapatid, the treasures that we have. Being a faithful steward mga kapatid, with whatever, Pastor, kas anumot nga dati treasure ko, kas awan mo ti treasure ko. Di ba? Wala naman kaming treasure, wala naman kaming kayamanan. Now, when we say treasure mga kapatid, kung ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? Now, hindi natin pwedeng sabihin na basit lang tindod kinyak ni Apo Diyos, so hanggang kumabalin nga usa rin para kanya. Remember the parable of the talents, mga kapatid. It doesn't matter how big or how small the amount God has given you, it's all about how you use it. Diba? Yung isa, ang daming binigay sa kanya ng Panginoon, and anong ginawa niya? He used it for the glory of God. And because of that, ang sabi sa kanya ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Yung isa naman, iisa lang talent lang ang binigay ng Panginoon. At doon siya nagkaroon ng isip, may isa lang mo, tinusar niya po Diyos. Ay, tiintad niya po Diyos kinyak. Ang kumabal ng usulan para kanya na, yung kasta na, inkali na. And because of that, hindi lumago. And we see there mga kapatid, ang sabi ng Bible, thou wicked, slothful servant. Okay? Kaya it doesn't matter how much ang binibigay sa atin ng Panginoon, it matters how we use it. So in those three things, mga kapatid, being a faithful steward, it is our responsibility na gamitin lahat ng mga bagay na yun sa Panginoon. Amen po? If you're going to be a faithful steward, that is our responsibility. Now in 1 Corinthians chapter 4, also kung titingnan niyo po yung verse 17, ang sabi ng Bible, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and notice this, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Ang gusto kong makita naman natin dyan mga kapatid, is the recognition of faithfulness. Okay? The recognition of faithfulness. Understand this mga kapatid, na kapag tayo ay naging tapat sa Panginoon, hindi lahat nagagawin natin mare-recognize. Amen po? Hindi tayo magiging faithful para ma-recognize. Naintindihan niyo po? Okay? Hindi tayo magiging faithful para palakpakan ng tao. Hindi tayo magiging faithful para tayo ay i-announce sa church. If that is your motivation, na magiging faithful ka, agbalin ka nga pudno, tatno palakpakan da ka ti tao, apang kailangan nun, di Pilipinas Got Talent. Namata nyo? Kung kakanta ka rin lang para sa palakpak ng mga tao, doon ka na lang sa Pilipinas Got Talent. Mas marami pang exposure doon. Okay? Kaya nga po mga kapatid, if you are going to be faithful, you are going to be faithful for the Lord. Amen po? Hindi po para sa iyong sarili. Now here's the thing mga kapatid, yung recognition na binabanggit ko dito, hindi po ito recognition ni Timothy sa kanyang sarili. Oh, sakit may siya nga faithful in the Lord. Diba? Oh, sakit member dito yung church, sakit may siya nga faithful in the Lord. Pero actually, ang nag-recognize sa kanya ay walang iba kundi si Paul. And ang gusto kong makita natin dito mga kapatid, is as members of the church, if other people will think about us, I hope that they will think about faithfulness. Na kapag ka naisip nila, si RJ, ay si RJ, faithful yan. Na kapag ka naisip nila, si Edgar, ni Edgar, faithful da ita. Pag sinabi niya si Anthony, faithful yan. Diba, that is a wonderful recognition. Amen po ba? Kaysa naman mabanggit yung pangalan mo, ay dito, backslider da ita. Awan dito, tikwa na dito. Now, hindi naman po yun yung tinitingnan natin palagi. Okay?
But if you are going to have that kind of testimony, sana naman tignan natin yung magandang testimony. Amen po? And that is the recognition of faithfulness. Kaya nga po mga kapatid, it's very important na tayo bilang Kristiyano maging faithful. Not only in 2023 but onwards. Alright? Now, itong mga pointers na titignan po natin, these are basic things. Dito po pumapasok yung term, mga kapatid, sa English, na sinasabi ng iba, let me tell you something you already know. Naintindihan niyo po? Let me tell you something you already know. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na alam nyo na. Because again, mga kapatid, this is what the preaching of the word is. This is a reminder from the Bible na tayo ay maging faithful. Okay? Now, all of us, kanunin ko ulit gusto ba nating maging faithful this 2023? Say amen. Gusto natin yan. Okay? Now, if we are going to be faithful, I will give you some of the 5 aspects na kung saan pwede tayong maging tapat. Okay? Because again, gusto nga nating maging faithful. Okay? But in what aspects of life are we going to be faithful? There are many aspects. Meron yung secular aspect, the spiritual aspect. Meron yung mga personal aspects na kailangan nating pag-usapan. But I believe this, mga kapatid. If you're going to be faithful in the spiritual aspect of life, you will be faithful in your personal, in your secular, and in your familial aspect. Naintindihan niyo po? Kung magiging faithful tayo sa spiritual side ng buhay, yung ating secular, yung trabaho natin, yung mga bagay na yan, yung mga sa pamilya, at even sa ating personal na buhay, susunod lahat ng mga bagay na yan. Minsan kasi baliktad ang ginagawa ng tao. Ang hirap maging faithful kasi nga kailangan ko pang unahin itong secular aspect. I have to focus on my familial aspect. I have to focus on my personal things. Kaya hindi ako hindi ako makafocus sa ating spiritual side. Remember this, mga kapatid, that we are made up of spirit, soul, and body. And there's a reason why the Lord Jesus Christ and the Bible often emphasizes on the spirit first. Hindi sinabing body, soul, and spirit. The Bible says spirit, soul, and body. Dahil bilang mga Kristiyano, we need to focus first on the spiritual side. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Ag-focus tayo pa yung spiritual side. So number 1, mga kapatid, if we are going to be faithful this 2023, number 1, be faithful in the Scriptures. Maging faithful tayo sa Scriptures, sa salita ng Diyos. Acts chapter 17 verse 11. Bukatan tayo iti Bible tayo. Acts chapter 17 verse 11. Also, mga kapatid, if you are going to be faithful in the Scriptures, it's also very important that you have your own Bible. Amen po? Diba? Minsan, sa panahon natin ngayon, nakapag-invest na sa iPhone, nakapag-invest na sa Samsung Galaxy. Diba? Pero walang Bible. Yan nga po, nakikita natin yung priority natin minsan. Okay? In Acts chapter 17 verse 11, ang sabi ng Bible, these were more noble than those in Thessalonica. So yung these na sinasabi dyan is yung mga Bereans. Yung mga tao na nandun sa Berea. Probably yung mga members ng church sa Berea. And sabi doon, these were more noble. Itong mga nasa Berea, they were more noble. Pag sinabi nating noble, mga kapatid, ibig sabihin, they have great reputation. Maganda yung kanilang reputasyon. Now, these Bereans, they were compared to the Thessalonians. Now, without going to the book of Thessalonians, mga kapatid, these members of the church in Thessalonian or Thessalonica,
Napakaganda ng kanilang testimony. Di ba? For from you sounded out the gospel, the word of God. Basically, mga kapatid, these members of the Thessalonian church, they were known for soul winning. Okay? This is a saved church, a soul winning church, a scriptural church. Because when they received the word of God, they received it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God. Ganyan po ang Thessalonian church. Hindi lang yan. They were a second coming church. They were looking forward to the second coming of the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya kung titignan natin, they have a good testimony. Pero ang sabi ng Bible, itong Bereans, they were more noble than those in Thessalonica. O, ang ganda na nga nung nung testimony in Thessalonian church, more noble pa. Noble na nga, more noble pa. Diba? And that is their report, mga kapatid. That is their report. That is their, sabihin na nating, testimony. Bakit ganun yung report nila? Because the Bible says, they received the word with all readiness of mind. You see how they were more noble than the members of the Thessalonian church ay hindi po based on the number of their membership. Nagets niyo po mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Yeah. It's not also based on the amount of the offering that they receive every Sunday. It's not also based on sabihin na nating yung mga facilities na meron itong church na ito. You see, the reason why they were more noble than the church in Thessalonica is based on how they treat the Word of God. Kung gaano nila tratuin yung salita ng Diyos, that is what separated them from other churches. And again, yung Thessalonian church, they received the Word of God, not as the Word of man, na sinasabi lang nila Pablo, but as it is in truth, the Word of God. At ganun din po yung ginawa ng Berean church. Pero hindi lang yan. Not only did they receive the Word of God with readiness of mind, but they searched the Scriptures daily. Ganun po yung trato nila sa salita ng Diyos. So if we are going to be a noble church, mga kapatid, and one of the growth that we will be focusing on is our growth in the Word of God. Pastor, hindi ba ganyan yung palagi nating ginagawa since nagsimula tayo dito sa ating church? Yes. And that is the same focus that we need to focus on. Na tayo ay lumago sa salita ng Diyos. Amen po. That our doctrine, our practices must be based on what the Word of God says. Now, alam ko, marami sa atin mga puyat nung kagabi, mga kapatid. Ha? Kaya, do your best na kurutin yung sarili nyo kapag kayo ay medyo tinatamaan ng anto. At dapat ka yung sili, Brother Edgar. Baka no, dapat silyan tayo. Ore, Vicks na lang, Vicks. Kapilan tayo dito. Alright? Ang kating kakamsan. Alright? So that is their report. That is their testimony. They were a noble church because they treated the Word of God with great priority. Hindi lang yan, their reception. Again, nabalikan natin yung pagtanggap nila sa salita ng Diyos. They received the Word of God. They did not reject it. Hindi nila yan kaya talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga, one of the things that we'll be focusing on this month, Bible month, is the King James Bible. Why do we use the King James Bible? Paulit-ulit yan, mga kapatid. Di ba? Why do we use the King James Bible? Because there's always this temptation na gumamit ng ibang translation nang sa ganun ay mas madaling maintindihan. Here's the thing, mga kapatid. We have the Holy Spirit. Amen?
At yun po yung nagbibigay sa atin ng karunungan para maintindihan ang salita ng Diyos. Understand, mga kapatid, that it is the listener's responsibility. Kayong mga nakikinig, responsibilidad nyo na when you come to church, you must have the intention that you will receive the Word of God. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Amen po, amen. Ngano umay kayo dito'y church, masapol, di intention nyo, nakamula di tapuso yon, nga apanak ijay church, nga agdengeg, ken, akseptaran di sa uni Apo Diyos. Haan ka nga umay dito'y church, nga, sige man, kitaan tayo man, garot no, at dati maadal tayo itata. Nawatan niyo, Kabsat? Because that is not having a receptive mindset. Alright? So, responsibility po yan ng mga makikinig. On the other hand, mga kapatid, it is also the responsibility of the preacher to teach truths and principles na galing po sa salita ng Diyos. Alright? Kasi nga po, nandito yung tao para makinig ng salita ng Diyos. Hindi po ng opinion natin. Hindi po ng mga kung anumang gusto nating sabihin sa mga tao. Yung mga tao nandito, they have the mindset to receive the Word of God. Therefore, we must teach them the Word of God. Okay? Tulad ko po bilang preacher at sa mga ibang mangangaral po dito sa loob ng ating simbahan. Alright? Also, mga kapatid, that is their reception of the Word of God. Nakita niyo po yung kanilang report. Diba? They were more noble than that in Thessalonica. Their readiness. Saan yun? Their reception. They received the Word of God. And of course, their readiness. With all readiness of mind. Pag sinabi nating readiness, mga kapatid, na ito yung AJ talagang gaganat. Di ba? Yung talagang nung Tagalog na dyan, gaganat na yun. Sa bahay mo, yung bagato yung agraraman niya. Ganado, yun. May gana. Nag-gistay tayo bagay, gaganat, agraraman. Diyan po papasok, mga kapatid, yung Psalm chapter 1. Di ba, yung sikreto natin, last Friday, Bible month, January, lahat tayo, we will memorize Psalm chapter 1. Lahat na makakapag-memorize, merong reward. Ano yung reward na yon? Sa langit. Hindi. Dito rin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. Di ba? Yung kanyang delight, yung nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ganado siyang makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos. And in His law that he meditate day and night. Readiness of mind, mga kapatid. Kaya nga, every time na tayo ay makikinig ng salita ng Diyos at magbabasa ng salita ng Diyos, dapat naka-mindset na tayo ay matututo from the Scriptures. Amen po? Ang problema sa atin, mga kapatid, mga Kristiyano, hindi pa tayo nagbabasa ng Bible, naka-mindset na sa atin na awan maawatak. Nagets nyo? Diba? Nagrigat nagbasa, awan maawatak. At diyan kami in 1 Chronicles, and he begat and begat and begat. Bigat. Diba? Awan maawatak kami. Because that is your mindset, mga kapatid. Hindi yan readiness of mind. Hindi ka willing. You don't have delight in the law of the Lord. Di ba? And oftentimes, kahit pag pupunta tayo sa church, baka awan man ng maawatak. Di ba? Baka awan man ng sumrok di panunot ko.
Remember mga kapatid, kaya nga po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po tayo nakabase sa ating karunungan. Tanulaing lang, ti pagtutungtungan tayo, talagang antoy mawatan di sa uni Apo Diyos. Apay kakabsat, di sa uni Apo Diyos, panunot dayta ni Apo Diyos. Kaya kailangan po natin yung Holy Spirit. As long as we have the desire na basahin yung salita ng Diyos, at magpasakop ka sa karunungan ng banal na Espiritu, meron kang prinsipyong mapupulot sa salita ng Diyos. Amen po? Amen, kakabsat? For example, pag nagbabasa kayo ng Proverbs, hindi mo kailangang maintindihan lahat ng talata sa chapter 1. You don't have to understand all the verses in chapter 2 or chapter 3 or chapter 4. When you read the book of Proverbs, there is one verse that will catch your attention. At yan, yung talagang i-impress sa'yo ng banal na Espiritu. And then you meditate on that verse. And then you apply that verse. And then later on, that verse becomes profitable to you. And you know why nagkaroon ka ng ganun na profit from the Scriptures? Because of having a ready mind. Readiness of mind. Alright? Marami kasing mga Kristiyano din, mga kapatid, na akala nila, alam nila yung buong Bible. And that is one of the hindrances of learning. Diba? You think you all know about the Bible. Or you know everything about the Bible. Diba? I can memorize Genesis to Revelation. Diba? What is the last book of the Bible? Concordance. Kung ko na naawanan. Diba? Maraming Kristiyanong ganun, akala nila, alam na nila lahat ng topic sa Bible. Pero here's the thing, mga kapatid. You cannot, ano ba yan? You cannot fill a cup that is already full. Yung palagi kong sinasabi. Hindi mo pwedeng punuin ang isang baso na meron ng laman. Bakit? Puno na eh. If you're going to fill up a cup, you have to throw away yung dating andon at kailangan mo namang punuin. Ganyan din tayo, mga kapatid. Kailangan when we read the Scriptures or when we listen to the Bible, minsan kailangan nating itapon kung ano yung alam na natin. Okay? Itapon natin kung ano yung alam na natin and then receive the Word of God na napapakinggan natin. One of the things that is very important or principle that I have learned in studying the Bible is the ability to learn and unlearn. Okay? Maraming mga bagay na itinuro sa atin noon, nakala natin yun yung tama, but when you read the Scriptures, ay pambihira, parang iba pala yung tingin ng Scriptures. We need to learn and unlearn. Learn to unlearn. And learn and unlearn. Gets niyo po? Also, mga kapatid, one of the things na makikita niyo po that one of the principles of growth that I'd like to share, especially ngayong Bible month, is this. If you really are growing in the Scriptures, talagang you have that maturity na dumarating sa buhay mo. The more you learn about the Scriptures, the more you realize that you know nothing about the Scriptures. Diba? Habang nag-aaral ka pala sa Scriptures, ay mas nakikita mo na wala ka palang alam sa Scriptures. Na yung alam mo pala dati ay katiting lang compared sa linalaman ng kaisipan ng Diyos. Diba? Minsan kasi sa maraming Kristiyano rin, may konti ng alam, akala niya, alam na niya lahat. Alright? That's why we need to have this readiness of mind. And of course, lastly mga kapatid, dito sa being faithful in the Scriptures, their routine. Ano yung routine nila? Ano yung palagi nilang ginagawa? And search the Scriptures daily. Whether those things were true. were so. Pag sinabi nating search
It means to examine. It means to explore. Ang ginawa ng mga Bereans, mga kapatid, not only did they listen to the preaching of the Word of God, pero nung pag-uwi nila, talagang pinag-usapan pa nila. Diba? At talagang tinignan nila sa scriptures kung tama ba yung sabi ng preacher. At chinek nila kung tama ba yung mga verses na ginamit. You see? Kaya mga kapatid, itong mga members ng Berean Church, they were more noble than that of the Thessalonians. Bakit? Itong mga tao na ito, hindi mo pwedeng lukuhin. Hindi mo pwedeng paikutin. Kasi maraming preachers, even nowadays, pwede nilang i-manipulate ang mga members ng church using the scriptures. But these members of Berea, hindi mo pwedeng paikutin. Why? Because they know what the Bible says. Alright? So be faithful in scriptures. Amen? Kung tayo po ay magiging faithful ngayong 2023, be faithful in scriptures. Number 2, be faithful in supplications. Sa ating mga panalangin. You see? Again, this is a spiritual aspect. Scripture is a spiritual aspect. Supplication or prayer is a spiritual aspect. Let's go to Matthew chapter 21. Verse 21. Kaya nga po, if you're going to be faithful in supplications, be confident in prayer. Be confident in prayer. Ibig sabihin niya, no talaga nga in kararag mo, nga iti pamatim, nga ni Apo Diyos yung batan na iti kararag mo, based, iti pagayatan niya, based on His will, according to His will, then therefore, wag ka nang mag-doubt. No in kararag mo kini Apo Diyos, no inted mo yung problema kini Apo Diyos, isunan ti mga mo. Amen? Haan nga di inted mo kini Apo Diyos nga, okay, Apo Diyos, dahito iti problema, tulungan dakman. Dahito iti sakit tinakon ko. Nung dinalpas ka nagkararag nga ikat, apan mo manin sinubli di sakit tinakon mo. Amo ka di Apo Diyos, akong ti mga mo manin. Diba? Nga iserbi di kararag mo. Matthew chapter 21 verse 21, Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Now mga kapatid, kapag tayo ba ay mananalangin, Panginoon, please remove this mountain and cast it into the sea. Pwede po ba yung mangyari, mga kapatid? Can that happen? Can that happen? Amen po ba? Yes, if it's according to God's will, pwedeng mangyari yan, mga kapatid. Alright? And actually, it happened in the Old Testament. Ano nangyari? The people prayed nung pagbalik nila from Babylon going to Jerusalem. And they moved a mountain. They prayed and they worked together and they moved the mountain and they built a temple. Ganun po yung ginawa nila. It all started with a prayer, mga kapatid. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sometimes we can be the answer to the prayer as well. Pero sabi ng Bible in verse 22, And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Again, yung disclaimer dyan para hindi po tayo mahulog sa charismatism. It should be according to God's will. Amen? Dapat po according sa kalooban ng Panginoon. Alright? So, be confident in prayer. Also, mga kapatid, be consistent in prayer, in your supplication. Be consistent. Pag sinabi natin consistent, mga kapatid, tuloy-tuloy, with continuity, faithful, ang ibig sabihin ng consistent. Kaya nga sabi ng Bible, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Lahat tayo sabihin, pray without ceasing. Ready, go. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. One more time. Pray without ceasing. Oh, memory verse tayo. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Oh, di ba? So at least yan, madaling i-memorize.
Pwede mo yung itatu dito without ceasing. Mga kasjay. Alright? 1 Thessalonians 5:17. Di ba? Ibig sabihin, prayer must be our habit. It must be part of what we do. Yun dapat yung ginagawa natin. And the problem here, mga kapatid, is that when it comes to prayer, it's not even a question about time. Maraming Kristiyano sabi, hindi ako nag-pray, wala kasing time. Why did that pray? I don't have enough time. May time mag-Facebook, time mag-YouTube, time na nakarelax, but no time for prayer. Magets niyo mga kapatid? Again, it's just a matter of priority. Be consistent in prayer. Also, let's go to Acts chapter 12, verse 5. Acts chapter 12, verse 5. Ang sabi ng Bible, Peter therefore was kept in prison. Ang sabi ng Bible? So itong si Pedro, dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, siya ay hinuli at linagay sa kulungan. Ang sabi ng Bible, but prayer was made. Pero may nanalangin para sa kanya without ceasing. Tuloy-tuloy. Sino yung nanalangin? Of the church unto God for him. Kaya mga kapatid, please, don't take our Wednesday evening service for granted. Huwag niyo pong isipin na, Wednesday lang yun, prayer meeting lang. Mga kapatid, yan po yung panahon, yan po yung oras na tayo bilang isang iglesia ay nananalangin para sa bawat isa. And if you believe in the power of prayer, mga kapatid, God answers prayers, in many instances dito sa scriptures. And there are many testimonies sa panahon natin that God still answers prayer. Diba? At kung ano man yung mga paghihirap sa buhay or hinaing sa buhay or pinagdaraanan sa buhay na tayo minsan nahihirapan, meron kang difficulties sa buhay mo, but notice this, but prayer can be made. Diba? Pwede yung ipag-pray ng mga kasamahan natin dito sa church, mga kapatid dito sa church. I have health problems, but prayer was made of the church unto God, for him, for you. Ang dami kong problema sa love life, but prayer was made. Diba? Mabalin nga mangyari na ita. Unto God, for the church, from the church, unto God, for him. May problema kami sa relationship, but prayer was made. Alright? So remember mga kapatid, be consistent. Not only be confident, be consistent in prayers. Amen? Not only in our personal prayer, but also in our corporate prayer. Don't take for granted yung ating mga Wednesday evening service. Also, be committed in prayer. Nandyan pa rin yung consistency. But let's go to Matthew 26 verse 40. Matthew 26 verse 40, ang sabi ng Bible, And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Di ba kayo pwedeng manalangin na kasama ko kahit 1 oras man lang? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. See mga kapatid, consistency in prayer, being committed in prayer. Minsan, you have to sacrifice your time. Okay? In order to pray. Ano ibig sabihin yan? Sa business,
sa dami ng iyong ginagawa, minsan talaga mawawalan ka na ng oras para magpahinga, as long as you are committed in prayer. Meron yung time na inaantok ka na, di ba? Nabannog ka, nagapu di church. Or nabannog ka, nagapu iti trabaho. Nabannog ka, gapu dagiti inaramid mo. Nagawid kan. Kat inawid mo, di bannog mo nga di ay. Kat di spirit mo, ibagbaga na nga agkararag ka. Ngam di flesh, ibagbaga na nga maturog kan. Di ba? Kaya nga in that time, mga kapatid, kailangan nating i-push yung sarili natin para unahin pa rin yung ating prayer. Pastor, paano yan kapag nag-pray ako, baka makatulog ako? As long as nag-start kang mag-pray. Pag-riing mo ti agsapa, amen, kunamlatan. Di ba? At least nakatulog kang nagpe-pray. Kesa naman natulog ka na hindi ka nag-pray. Amen? Pag-riing mo ti agsapa, amen, kunamlatan. Eh, sasabihin ko, ba't ka nag-amen? Nag-pray kasi ako eh. Anong oras ka nagsimula mag-pray? 10:00 kagabi. Wow, grabe ah. 10:00. Hanggang 6:00 ng umaga, nag-pray siya. Talagang na-feel ko ang presensya ng Panginoon. Nagtagtaginop gayam niya. Nagtataginop lang gayam. Alright? So okay lang as long as, masanay mo na hindi ka matutulog, na hindi ka nagpe-pray. Alright? So be committed in prayer. Amen po? If we are going to be faithful in supplications, not only in scriptures. Nandyan yung confidence in prayer, consistency in prayer, and being committed in prayer. Number 3, be faithful in the sanctuary. Kung tayo magiging faithful, another spiritual aspect, be faithful in the sanctuary. Dito sa ating church, Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking. That talks about our attendance. Not forsaking. Pag sinabi nating forsake, to abandon. Okay? To depart. Ibig sabihin, you know that it is right, but you chose to do wrong. Yun ang ibig sabihin ng forsake. Di ba? Alam mong tamang mag-attend, pero pinili mong hindi mag-attend. Kaya dun sa verse 26, for if we sin willfully, kaya nga forsake. Kaya not forsaking the assembling of ourselves. Alright? That is our attendance. Huwag po nating kakaligtaan ang pagdating dito sa ating church. Amen po? Amen, kakabsat? Siguro sabi natin 2022, ang dami kong paltos. Ang dami kong palpak sa pagpunta sa church. 2023, hindi na yan mauulit. Di ba? Kahit walang church, pupunta ako sa church. Di ba? Urayawan service, mapanak lang tag kapilya. That's our attendance. The assembling of ourselves together, that's our assembly. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? When we say assembly, it means to come together. We have a set time, we have a set place for our assembling. Okay? So dapat andito tayo 9 a.m. hanggang matapos po yung ating service sa Sunday. And then nandito tayo Wednesday 6 p.m. hanggang matapos po yung ating prayer meeting. Why? Because that is our assembly time. That is our set time and set place for our service. Amen? Amen, kakabsat? Also, the assembling of ourselves together as the manner of some is. Our attitude. Diba? As the manner of some is. Our attitude. Bakit? The manner of others is to forsake the assembling of ourselves together. Pero dapat sa atin, mga Kristiyano, if we are going to be faithful, our attitude, our manner, must be not to forsake. Maging faithful sa pagpunta dito sa ating sanctuary. Alright? Pag sinabi nating manner, mga kapatid, habitual practice. Yan pong ibig sabihin niya.
is something that you do even without thinking about it. For example, mga kapatid, yung ating paghinga. Do you have to think about whether you're going to breathe or not? Hindi mo na kailangan pag-isipan. That's automatic. Hanggang angas ka. Diba? Kailangan mo pa bang mag-isip kung kakain ka o hindi? Hindi, you have to eat. Because that's something that's automatic. Now, coming to church, mga kapatid, if that becomes a habitual practice, you will not have to think about it. Nawatan niyo mga kabsat? It comes to a point in our spiritual maturity na darating yung time na agreeing ka ti Sunday. Ag-church ak nga tao no saan? Haan! No spiritually mature ka ang kakabsat. Hamon nga pagpanunutan dayta, automatic. Pag-agreeing mo ti alas 6, nakasagana amin nun. Alright, teramidum lang nun, mangan, agdigos, agsukat, amanan di kapilya. Bakit? Because it's already a habitual practice. Kung sa radyo nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Agreeing ka teksa pa, agpanunot ka pa ilang nag-church ka wino saan. Kapag ka dumating yan sa time mo, or sa puso mo, or sa isip mo balang isang Kristiyano, it means you have a problem when it comes to your spirituality. Okay, pag panunutan pa ilang di Almighty Church, kat kasapulam dayta. Di ba? Dapat lang na pag-isipan natin, yung nga tatusarok, barong necktie. Di ba? Yung nga tatusarok, dahito yung address or DJ yung address. Okay lang da kita nga pagpanunutan. Diba? Kung agpanunot ka pa lang, ag-attendak nga tao, next week na lang, problema dahito kakamsa. Hindi na dapat pinag-iisipan ng church. Automatic na dapat yan. Nakalagay na dapat sa ating schedule. 9 a.m. dapat andun na ako sa church. 6 p.m. Wednesday dapat andun na ako sa church. Amen? Alright. But exhorting one another, that's our admonition. When we exhort, ibig sabihin to encourage. Kaya nga mga kapatid, when you come to church, dito ka nakakapinig ng salita ng Diyos and that encourages you. At hindi lang yan, believers na kasama natin inside the church, these are the people who will encourage us. Alright? And so much the more as ye see the day approaching. That's our awareness. Okay? Na habang tumatagal ang panahon, mas nagiging lumalala ang ating kapanahunan. Even perilous times have come and are coming, continuing to come. We are in the last days, mga kapatid. Kaya kung makikita natin, and we should be aware, therefore, the more that we should come to church. Diba? Nakikita na nga natin, dumakdakos ang itilubong, dumakdakos ang titatao, tapos ang tayo pilangag church. Awan na, pati ka, dumakas ka. Bag na dumakas lang, baka bumakas nga eh. Sa balibihayon. Diba? So habang dumakdakas itilubong, dumakdakas ititatao, iti paligid tayo, iti antipagilyan tayo, iti lugar tayo, the more nga dapat umay tayo dito in church. That's our awareness. So if we are going to be faithful in 2023, be faithful in the sanctuary. Amen? Sa ating pagdating dito sa ating church. And lastly, number 4, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Be faithful in service. Sa service na yan, mga kapatid, kasama na lahat ng mga ginagawa natin in our soul winning, lahat na ng mga ginagawa natin sa ating mga children's ministry, sa ating singing, sa ating lahat na ginagawa natin dito sa ating church, sa ating pag-aayos, sa ating cleaning, all the things that we do in decorating, mga kapatid, in giving, be faithful in service. Because remember, mga kapatid, as we serve God, there are challenges. Amen?
Saan ka nakikita dito sa Bible na pinagsilbihan niya ang Panginoon na walang challenge sa buhay niya? Lahat sila may challenge. Si David may Goliath. Diba? Si Joseph, andyan yung kanyang mga kapatid na nainggit sa kanya. Ang dami pang dumating na problema sa buhay niya. Kay Moses, andyan si Pharaoh. Hindi lang yan, yung mga taong pinagsilbihan niya mismo, sila pa yung talagang nagpahirap sa kanya. When it comes to the Lord Jesus Christ, He came unto His own and His own received Him not. When it comes to the disciples, the apostles, lahat ng mga yan nanilbihan sa Panginoon and challenges were always there. Kaya in our service, mga kapatid, there will be challenges. Accept that fact. But also in our service, there are co-laborers. Although there were challenges sa paninilbihan ni David, he had a Jonathan. Although ganun yung nangyari kay Moses, meron siyang Aaron. Meron siyang Joshua. Although ganun yung nangyari kay Jesus Christ, He had His disciples. Although they were persecuted, yung mga apostles, they had each other. They had the church. Paul had Barnabas. Barnabas had Paul. Barnabas had Mark. Paul had Silas and Luke. There are co-laborers. Mga kapatid, mahirap din manilbihan sa Panginoon. But praise God, we have each other. Amen po? Mahirap kayo magpastor na wala kang pinapastoran. Di ba? Pastor, wala ganyan. Inyo di pastoran. Awan? Di ba? I'm thankful sa church natin dito sa Bonifacio, which are very supportive sa ministry, very supportive sa amin. Kung hindi tayo perfecto, we are doing our best. And I praise God for that. Sa bawat miyembro, bawat pamilya na kasama po dito sa ating church, I praise God for that and I thank you sa inyong faithfulness. Because you are my co-laborers in the ministry. Hindi ko po kayo utusan sa ministry. Amen? Hindi po kayo mas mababa kaysa sa akin sa ministry. We are co-laborers in the ministry. We are servants of God. And of course, mga kapatid, because we have co-laborers in the ministry, there is conquest. Merong victory. Bakit, mga kapatid? Because all the things we do for Christ and through Christ, and He gives us the victory. But also, mga kapatid, I'd like all of us to understand this. There are challenges. We have co-laborers. There is conquest. But understand this. Our service to God is continual. Not contractual. Continual, mga kapatid. Tuloy-tuloy. We serve God until God takes us home. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Pagsisilbihan natin hanggang sa panahon na kukunin na ng Panginoon yung ating huling hininga. Nga alan na datayon, nga iyawid na datayo. So that pagka humarap tayo sa Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Now, although yung title ng message natin is Be Faithful in 2023, hindi na naman sasabihin natin na, 2023 lang, Pastor, ha? 2024, ginanaak mo. Be faithful to God 2023 onwards until God takes us home. Alright? Maraming rason kung pwede tayong tumigil, mga kapatid. Kaya nga po sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang liliko, steadfast. Ano yung talagang andyan lang. Kaya nga steadfast, unmovable. Steadfast na nga, unmovable pa. Diba? There are people who will distract you. There are instances that you want to quit, but steadfast, unmovable. And di lang yan, always abounding. Nagets nyo yan? Minsan tayo, steadfast nga, unmovable, pero stagnant naman. No, steadfast, unmovable, always abounding.
2022, ito yung nagawa ko. This is what I've done. 2022, by the grace of God. 2023, by the grace of God, I will do more. Because always abounding in the work of the Lord. Bakit mga kapatid? Why should you abound? Why should you be steadfast? Why should you be unmovable? For as much as ye know, let me tell you something you already know, that your labor is not in vain in the Lord. Kaya mga kapatid, if we are going to be faithful in 2023, be faithful in service. Amen? I hope mga kapatid, as members of our church, we are going to be faithful sa ating scriptures, in supplications, in our sanctuary, and of course, in our service. As members of our church, let us resolve to stay faithful and continue being faithful 2023 until God takes us home. Amen? Let's pray. Dear God, Heavenly Father, muli po kami po ay nagpapasalamat ngayong umagang ito na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Panginoon, ang dami po naming pagkukulang sa nakaraang mga taon. At kahit po sa taon na ito, nainiwala po kami at alam po namin na meron din po kaming mga magagawang pagkukulang. Pero tulad nga po ng prinsipyo ng iyong salita na biyaya lang po na galing sa iyo ang rason kung bakit po kami pwedeng maging matapat. Kaya Panginoon, bigyan mo po kami ng sapat na biyaya, sapat na karunungan, sapat na kalakasan, sapat na tatag ng loob, nang sa ganun po ay kami po ay maging tapat sa aming scriptures, sa aming supplication, sa aming sanctuary at ganun din po sa aming service. Kami po ay maging tapat 2023 and onwards. Panginoon, ikaw po sana ang madakila sa lahat po ng pwede naming gawin bilang isang Kristiyano at ganun din po bilang isang iglesia dito po sa aming lugar kung saan mo kami itinatag. Kaya salamat Panginoon sa pagkakataon na ito at sa aming pong invitation, sa aming pong panalangin. Panginoon, ikaw po sana ang mag-impress sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng mga bagay na kailangan naming gawin ngayong 2023. At lahat po ng ito, pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. And let us continue to pray mga kapatid. Let us pray to God and make a resolve. Let us make a commitment that we will be faithful to God in 2023. We will do our best by the grace of God and by His strength alone na tayo po ay magiging faithful this 2023. Let us pray to God and let us thank God for the opportunity na binigay niya sa atin. Sige po. Let's open our songbook sa Song 160.